tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Inilunsad ng pamahalaan ng Pilipinas ang isang malalimang investigasyon hinggil sa mga natuklasang lumulutang na oil boom o mga harang na panangga sa langis na may nakasulat na mga karakter na Tsino sa West Philippine Sea. Ang mga naturang kagamitan ay natagpuan ng mga lokal na mangingisda malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Agad na dinala ang mga ito sa Pampang upang suriin ng mga otoridad na muling nagdulot ng matinding pagkabahala hinggil sa seguridad ng bansa. Ayon sa ulat, 9 na mangingisdang Pilipino ang nakadiskubre sa 3 mahahabang oil boom na kulay kahel at lumulutang sa karagatan. Ang mga mangingisdang ito na madalas pumapalaot sa naturang tradisyonal na pangisdaan ang unang nakapansin sa mga kakaibang bagay na ito. Hindi sila nag-atubiling lapitan at suriin ang mga harang upang malaman kung ano ang layunin ng mga ito sa ating teritoryo. Natagpuan ang mga misteryosong harang sa layong humigit kumulang 4 na kilometro mula sa Scarborough Shoal. Ang distansyang ito ay napakalapit sa shoal na kasalukuyang nasa ilalim ng de facto na kontrol ng China. Ang lokasyon ng pagkakatuklas ay nagpapakita na patuloy ang aktibidad ng mga dayuhang puwersa sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na lalong nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Inilarawan ng mga mangingisda ang mga harang bilang kulay kahel at may nakasulat na mga karakter na sino. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ng isang mangingisda na malinaw na nakasaad sa mga ito ang pangalan ng kumpanyang gumawa, pati na rin ang numero ng telepono nito. Ang ganitong uri ng kagamitan ay karaniwang ginagamit upang pigilan ang pagkalat ng langis, ngunit iba ang hinala ng mga lokal. Matapos makita ang mga harang, nagpasya ang grupo ng mga mangingisda na hilahin ang mga ito pabalik sa bayan ng Masinloc sa lalawigan ng Zambales. Bagamat mabibigat at mahirap hilahin gamit ang kanilang maliliit na bangka, pinilit nilang dalhin ang mga ito sa Pampang. Naniniwala silang napakahalagang maipakita ang mga ito sa pamahalaan upang magsilbing ebidensya ng mga kakaibang aktibidad na nagaganap sa karagatan. Pagkarating sa Masinloc, agad na ipinagbigay alam ng mga mangingisda ang insidente sa mga lokal na opisyal at formal na ibinigay ang mga harang sa Philippine Coast Guard. Ang mabilis na pagkilos ng mga mangingisda ay pinuri ng komunidad dahil sa kanilang pagiging mapagmatiyag. Sa ngayon, nagsasagawa na ang Coast Guard at militar ng masusing pagsusuri sa mga nakumpiskang kagamitan. Isa sa mga pangunahing palaisipan para sa mga mangingisda at autoridad ay kung bakit may mga oil boom sa lugar gayong wala namang naiulat na oil spill o pagtagas ng langis. Karaniwan kasing ginagamit lamang ang mga ito kapag may aksidente sa karagatan upang hindi kumalat ang petrolyo. Dahil dito, nangangamba ang marami na baka ginagamit ang mga ito bilang mga palatandaan o pansamantalang harang para sa ibang layunin. Kinumpirma ni Mayor Desiree Edora ng bayan ng Masinloc ang pagkakadiskubre sa mga lumulutang na harang sa kanilang nasasakupan. Sa kanyang pahayag sa media, sinabi niyang agad niyang ipinasa ang mga kagamitang ito sa hepe ng lokal na pulisya upang simulan ng opisyal na investigasyon. Tiniyak ng alkalde na makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa mga pambansang autoridad upang malutas ang usaping ito. Sa kasalukuyan, patuloy ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na kapulisan, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines hinggil sa insidente. Sinusuri ng mga eksperto ang mga marka at serial number na nakasulat sa mga harang upang matukoy ang eksaktong pinagmulan ng mga ito sa China. Mahalaga ang pagsusuring ito upang makabuo ng sapat na batayan para sa isang posibleng diplomatikong protesta. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ang Pilipinas ng mga kahina-hinalang kagamitan sa sarili nitong karagatan. Noong huling bahagi ng Mayo, nadiskubre rin ng hukbong dagat ng Pilipinas ang isang malaking bakal na karatula na may mga karakter na Shino, kasama ang daan-daang dilaw na buoy na ginagamit bilang mga palatandaan malapit sa Recto Bank o Reed Bank na matatagpuan din sa West Philippine Sea. Gayunpaman, nang bumalik ang mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa parehong lokasyon noong kalagitnaan ng Hunyo, naglaho na ang malaking bakal na karatula. Ang mabilis na pagkawala ng mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na may mga aktibong dayuhang puwersang nagpapatakbo at nagbabantay sa mga kagamitang ito sa loob ng ating teritoryo na isang malinaw na hamon sa ating soberanya at seguridad. Ang Scarborough Shoal na kilala rin bilang Bajo de Masinloc ay matatagpuan humigit kumulang 230 kilometro sa kanluran ng Luzon. Isa itong tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino sa loob ng maraming henerasyon.
Dahil sa lapit nito sa Zambales, malinaw na sakop ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ilalim ng pandaigdigang batas, partikular na ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Nagsimula ang matinding tensyon sa Scarborough Shoal noong taong 2012 matapos ang 3 buwang standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Mula noon, epektibo ng kinontrol ng China ang shoal sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang Coast Guard at mga barkong pandigma upang harangan ang pagpasok ng mga mangingisdang Pilipino na nagdulot ng malaking dagok sa kanilang kabuhayan. Dahil sa patuloy na pagharang ng China, marami sa ating mga mangingisda ang nawala ng pangunahing mapagkukunan ng pagkain at kita. Ang pagkakadiskubre sa mga bagong harang na may mga sulat Chino ay nagpapakita lamang na hindi tumitigil ang China sa pagpapalawak ng presensya nito sa lugar. Patuloy nitong pinahihirapan at inilalagay sa panganib ang buhay ng mga lokal na mangingisdang nagnanais lamang maghanap buhay. Ang mga pagkilos na ito ng China ay nakabatay sa kanilang iginigiit na 9-dash line o tila dambuhalang guhit na sumasakop sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Ang linyang ito ay pilit na inilalapit ng Beijing sa mga baybayin ng mga karatig bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Brunei at Malaysia kahit wala itong sapat na legal na batayan sa ilalim ng mga umiiral na pandaigdigang batas sa karagatan. Ang labis sa pag-aangkin ng China ay direktang lumalabag sa mga karapatan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas, Vietnam, Brunei at Malaysia ay paulit-ulit nang naghain ng mga protesta laban sa agresibong panghihimasok ng China sa kani-kanilang exclusive economic zone. Sa kabila ng mga protestang ito, patuloy na binabalewala ng Beijing ang mga hinaing ng mga karatig bansa at ang mga desisyon ng pandaigdigang hukuman. Bukod sa paglalagay ng mga buoy at palatandaan, agresibo ring nagsasagawa ang China ng malawakang reklamasyon o pagtatayo ng mga artipisyal na isla sa mga bahura ng Spratly Islands. Mabilis nitong ginagawang mga base militar ang mga islang ito na nilalagyan ng mga radar, runway at pasilidad para sa mga misil. Ang militarisasyong ito ay naglalagay sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko sa isang napakadelikadong sitwasyon. Ang patuloy na pagpapakita ng puwersa ng China sa karagatan ay nagdulot ng matinding pagkabahala hindi lamang sa mga bansa sa rehiyon, kundi pati na rin sa Estados Unidos at iba pang pandaigdigang kaalyado. Binigyan din ng Amerika ang kahalagahan ng malayang paglalayag o freedom of navigation sa West Philippine Sea at nangakong tutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan laban sa anumang anyo ng pananakop. Ayon sa mga eksperto sa depensa, ang paggamit ng mga buoy at iba pang lumulutang na kagamitan ay maaaring bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China upang dahan-dahang bakuran at angkinin ang mga natitirang bahagi ng karagatan. Ang bawat palatandaang kanilang inilalagay ay tila unti-unting sumasakal sa kalayaan ng Pilipinas na pamahalaan ang sarili nitong yamang dagat na dapat protektahan ng ating pamahalaan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, muling nananawagan ang mga lokal na mangingisda at mamamayan para sa mas mahigpit na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard at hukbong dagat sa West Philippine Sea. Ang pagkakatuklas sa mga harang na ito ay patunay na hindi tayo dapat magpabaya. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan sa pag-iimbestiga at pagtatanggol sa ating pambansang soberanya at karangalan. Sa isang napakahalagang hakbang para sa ating pambansang seguridad, inanunsyo ng Pilipinas na idedeposisyon nito ang mga bagong fighter jet at barkong pandigma sa Subic Bay, malapit sa pinag-aagawang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng determinasyon ng pamahalaan na palakasin ang ating depensa sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon laban sa China. Ang mga makabagong fighter jets at frigates ay permanenteng ilalagay sa Subic Bay na matatagpuan may 200 kilometro lamang mula sa Scarborough Shoal sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Ang estratehikong shoal na ito ay kasalukuyang kontrolado ng China mula pa noong taong 2012, kaya ang lokasyon ng Subic ay magiging napakahalaga para sa mabilisang pagtugon ng ating militar sa anumang oras. Kinumpirma ni Arsenio Andolong, ang tagapagsalita ng Kagawaran ng Tanggulang Bansa, ang planong ito ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayon sa kanya, gagamitin ng militar ang Subic Bay upang doon i-deploy ang mga bagong kagamitan na paparating sa bansa sa mga susunod na buwan.
Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan upang masiguro na laging handa ang ating depensa laban sa anumang panlabas na banta. Kabilang sa mga pangunahing kagamitan na ipakakalat sa Subic Bay ay ang mga bagong FA-50 fighter jets na binili natin mula sa South Korea, pati na rin ang mga bagong frigates na inaasahang makukuha ng ating bansa. Ang mga modernong kagamitang ito ay inaasahang magbibigay ng mas malakas na kakayahan sa ating hukbong himpapawid at hukbong dagat na magpatrolya ng mas madalas sa ating mga nasasakupang teritoryo. Ipinaliwanag ni Andolong na napaka-ideal ng Subic Bay para sa ganitong uri ng operasyong militar dahil mayroon itong malalim na daungan na angkop sa malalaking barkong pandigma at mga runway na swak para sa mga FA-50 jet fighters. Ang mga pasilidad na ito ay dating ginamit ng militar ng Amerika, kaya naman subok na ang kapasidad nito pagdating sa malawakang pagpapatakbo ng mga operasyong pandepensa sa bansa. Matatanda ang inanunsyo ng pamahalaan ng Maynila noong nakaraang linggo na muli nitong bubuksan ang Subic Bay bilang isang aktibong base militar, mahigit 20 taon matapos itong tuluyang isara ng US Navy noong taong 1900 at 1972. Ang muling pagbuhay sa baseng ito ay patunay ng lumalaking pangangailangan ng bansa para sa isang matatag na lokasyon upang mapangalagaan ang ating teritoryo. Ayon sa mga opisyal, nirentahan ng militar ng Pilipinas ang isang malaking bahagi ng Subic Bay sa loob ng 15 taon mula sa Subic Bay Metropolitan Authority. Ang kasunduang ito ay nagbibigay daan sa AFP na magtayo ng mga kinakailangang pasilidad, mag-imbak ng mga kagamitang militar, at magtatag ng permanenteng presensya nang walang anumang sagabal mula sa mga komersyal at turismong operasyon sa lugar. Inaasahan ng Pilipinas na matatanggap ang unang 2 FA-50 fighter jets sa huling bahagi ng taong ito mula sa kabuuang 12 unit na binili mula sa South Korea. Ang natitirang 10 jet ay nakatakdang ihatid sa loob ng susunod na 2 taon. Ito ay magiging isang napakalaking tulong sa modernisasyon ng ating hukbong himpapawid na matagal nang walang kakayahang gumamit ng mga modernong supersonic jet. Bukod sa mga fighter jets, kasalukuyan ding sinusuri ng pamahalaan kung saang bansa bibili ng 2 bagong frigates para sa ating hukbong dagat. Ang pagkuha sa mga modernong barkong pandigma na ito ay bahagi pa rin ng mas malawak na programang modernisasyon ng AFP upang matiyak na may sapat tayong kakayahan na magpatrolya at magtanggol sa ating napakalawak na karagatan laban sa anumang dayuhang nanghihimasok. Sa kasalukuyan, ang Subic Bay ay ginagamit pa rin bilang isang commercial port at kilalang destinasyon ng mga turista. Ang look na ito ay direktang nakaharap sa West Philippine Sea kung saan ang China ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang malawakang pag-angkin sa halos buong bahagi ng karagatan na nagdudulot ng matinding overlap sa mga teritorial na tubig ng mga bansa tulad ng Vietnam at Pilipinas mismo. Ang malawakang pag-angkin ng Beijing sa ilalim ng kanilang controversial na Nine Dash Line ay patuloy na tinatanggihan ng Pilipinas at ng iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang tensyong ito ay nagdulot ng paulit-ulit na insidente ng panunupil sa mga Pilipinong mangingisda at agresibong pagtatayo ng mga artipisyal na isla ng China sa loob mismo ng ating exclusive economic zone na labag sa mga batas internasyonal. Inamin ni Andolong na ang patuloy na sigalot sa West Philippine Sea ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagpasya ang pamahalaan na rentahan ang Subic Bay para sa militar. Ang pangangailangan na magkaroon ng mabilis na akses sa labas na bahagi ng ating karagatan ay naging pangunahing prioridad ng administrasyon upang maprotektahan ang ating pambansang interes at matiyak ang kaligtasan ng ating mga mangingisda. Dagdag pa rito ang kalapitan ng Subic Bay sa Scarborough Shoal na inagaw ng China noong taong 2012 pagkatapos ng isang napakatensyonadong standoff ay isa ring napakalaking salik sa desisyong ito. No? Ang pagkawala ng kontrol sa mayamang pangisdaan na ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa ating mga mangingisdang Pilipino na nawalan ng kabuhayan dahil sa patuloy na pagtataboy at pananakot ng mga barko ng China. Nilinaw naman ng kagawaran ng tanggulang bansa na bagamat pinapayagan pa rin ang mga barko ng Estados Unidos na dumaong sa Subic at makibahagi sa mga pagsasanay militar, hindi na ito muling magiging permanenteng base ng mga Amerikano. Ang pamamahala at kontrol sa pasilidad ay mananatiling buo sa ilalim ng militar ng Pilipinas na nagpapakita ng ating sariling kakayahan na magpatakbo ng mga estratehikong base militar.
Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas na i-upgrade ang kanyang sandatahang lakas, na sa loob ng mahabang panahon ay itinuturing na isa sa pinakamahina sa buong rehiyon ng Asya. Sa loob ng maraming dekada, kulang na kulang sa modernong kagamitan ng ating militar, kaya naman ang kasalukuyang modernisasyon ay itinuturing na napakahalaga at napapanuhon para sa pagtatanggol sa ating bansa. Kasabay ng pagpapalakas ng sariling kakayahan, patuloy ding pinapabuti ng Maynila ang ugnayang depensa sa kanyang matagal ng kaalyado, ang Estados Unidos. Ang alyansang ito ay nakikita bilang isang napakahalagang balanse laban sa lumalaking agresyon ng Tina sa buong rehiyon, lalo na sa mga pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea kung saan madalas ang mga insidente ng harassment laban sa mga barko ng ating bansa. Noong nakaraang taon, nilagdaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang kasunduang ito ay nagpapahintulot sa mga sundalong Amerikano na pansamantalang maglagay ng kanilang mga kagamitang militar at magtayo ng mga pasilidad sa loob ng mga piling base militar ng Pilipinas para sa mas mabilis na pagtugon sa mga sakuna at pagpapalakas ng depensa ng magkabilang panig. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng EDCA ay kasalukuyang nakatigil pa rin dahil sa mga legal na hamon na inihain sa Korte Suprema ng Pilipinas ng iba't ibang grupo. Maraming sektor ang nagtatanong sa konstitusyonalidad ng kasunduang ito, na nagpapakita ng komplikadong sitwasyon sa pagitan ng pangangailangan para sa pambansang seguridad at ng pangangalaga sa ating pambansang soberanya laban sa dayuhang pakikialam. Sa kabila ng mga legal na isyung ito, ang desisyon na buhayin ang Subic Bay gamit ang sariling pondo at kagamitan ng Pilipinas ay nagpapakita na hindi umaasa lamang ang bansa sa tulong ng dayuhan. Ito ay isang napakalinaw na mensahe sa buong mundo na handa ang Pilipinas na gumawa ng mga konkretong hakbang gamit ang sarili nitong kakayahan upang maprotektahan ang ating teritoryo at ang karapatan ng ating mamamayan. Sa pagtatapos, ang pagpapakalat ng mga bagong FA-50 jet at frigate sa Subic Bay ay isang makasaysayang hakbang sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Habang patuloy ang ating diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan, ang pagkakaroon ng matatag at handang depensa ay mahalaga upang matiyak na ang ating karagatan at ang ating mga mangingisda ay mananatiling ligtas sa sarili nating bansa.